Hello mga kayanggaw! Welcome back to our channel. Yours truly, once again, Jem. And my co-voice actor here. Randall! Welcome back to our channel. And as promised, lagi na tayong may kayanggaw of the day. At ang napiling kayanggaw of the day ni Mr. Randall ay si @Aze_Olsen. Awesome. Ang sabi niya ay, Miss Jem, ay mas lalo akong ginaganahan manood lalo na may live voice over. Miss Jem, more pa po like kay Miss Clar. Parehas maganda voice ninyo. Right. Yes, You know. speaking of Miss Clar, Yes, oo. ayun, thank you so much, syempre, kay Miss Clar for trusting us. And ayun, after niya panoorin yung video namin for today, for tomorrow, sila naman ang may upload. Diba? Ganun yun, alternate. Yes. For today, Miss Jem, then tomorrow is Miss Clar naman. Yeah, para hindi naman kayo nabibitin. Mm-mm. Tuloy-tuloy Everyday lang ang kayong mga... may nasusubayan. Oo, ang tandem ni Miss Clar and Miss J. Tapos Mr. tandem, J. Sir J. Mr. J. Ayan. Tapos, pagka ano naman, kailan nga tayo nag-upload? Hindi, nawala Nawala yung bilang. isip Basta ko. alam ko FWF alternate, ata. alternate. So yun, pagka after kay Miss Clar, punta naman kayo kay Miss Jem, Lam Stories. Huwag na natin patagalin, Miss Jem. Yes. Start na natin. At ang ating istorya ngayong araw ay ang Patungkol istorya kay- ni Cerudo. Tama? No? Very unique name, si Rudo. Ngayon nakarinig ng ganito, Saludo. Yes, very unique name. Ngayon tayo nakarinig ng ganito, no? Cerudo. Japanese siguro siya. Cerudo. Saludo talaga yon. Bulol lang sa, sa L yung nagsalita. Charot. So, ayun. At ito na nga mga kayanggaw. Humanda na kayo't kumapit na sabay-sabay tayong kiligin at kilabutan sa ating storya ngayong araw, ang istorya ni Cerudo. Let's hit it! Mapagpalang araw sa inyo, Miss Jem, at sa mga solid kayanggaw natin dyan. Habang nag-i-scroll ako sa YouTube, nung nagsisiesta ako, napadaan ako sa bago niyong channel. Pagkarinig ko sa isang tampok na kwento, naalala ko kaagad ang karanasan namin nila ni Mar. Kaya naisip kong ibahagi ito. Lumaki ako sa may kayang pamilya at waldas kong gumastos. Akala ko habang buhay na ganon. Pero pinutol ng lolo ko ang sustento ko at pinadala ako sa cacao farm namin para matuto. Doon ko nakilala sila ni Mar. Nakalaunay naging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ako nga pala si Cerudo. At ito ang aking kwento. Ayos Parang hindi na uubos ang alak dito. Inom lang ng inom. Mabuti na lang at wala akong aalalahanin bukas. Kakatapos lang ng graduation ko kahapon. Marami pa akong datong dito. Nang gabing iyon, hinihintay ko ang mga kaklase kong kakarating lang matapos graduate. May usapan kasi kaming magkikita para makapagsaya at doon nga nauwi sa sayawan, inom at pakikipagbiruan sa beer house. Akala ko tuloy-tuloy na lang na ganun ang buhay ko. Hanggang isang linggo, matapos ang huli naming gabing walwal, biglang tumawag si Lolo Renato sa tinutuluyan kong silid. Sino ba naman to nakakasar na tatawag na ganitong oras? Pag-alauna na pala ng madaling araw Hello? Apo, kumusta ka na dyan? Lo, napatawag po kayo. Mukhang napulabog yata kita. Halata sa boses mong lasing ka. Nako, Lo. Hindi po, inaantok lang ako kasi... Ganun na nga. May tinapos kasi kaming project sa school kanina. May mga requirements lang na kailangan i-finalize. Sigurado ka pa riyan. Ay, naku, sinong niloloko mo bata ka? Huwag mo nga akong utuin. Oy, iho, dumaan din ako sa pagiging estudyante. Sino naman profesor mo ang magpapagraduate ng estudyanteng hindi patapos sa mga gawain niya sa eskwelahan, ha? Lolo, sa panahon pa naman ngayon, iba na ang mga kabataan. Iba na rin ang sistema ng pagtuturo. Sumasabay ng pagunlad ng ekonomiya. At saka, unti-unti nang binabago ng teknolohiya, hindi lang yung kaalaman ng tao, kundi pati sistema ng mga aralin. Sabi mo, kulang na sa disiplina ang mga kabataan ngayon. Masyado nang pakawala, gaya mo.
Grabe naman kayo sa akin, Lolo. Ganun din naman yung mga pinsan ko Di niyo ba napapansin? Ay nako, Apo. Ikaw ang magmamana ng malawak na lupain at iba pang mga ari-arian ng pamilya natin. Ang mga pinsan mo, nabigyan ko na ng parte nila. Anak lang sila ng nakababata kapatid ng papa mo, kaya hindi ganun kabigat ang responsibilidad na nasa balikat nila. Pero Lo, hindi naman yata makatarungan yan. Pwede naman siguro pantay-pantay na lang kami ng mga pinsan ko. Baliin na natin yung tradisyon. Wala namang masama ron Ay, tigil-tigilan mo nga ako sa kalokohan mo. Huwag kang maghanap ng rason dahil kalkulado ko na mga kilos at galaw mong bata ka. Kilalang kilala na kita mula ulo hanggang kuko mo. Umuwi ka na dito sa atin at huwag ka na maging tumador dyan sa syudad. May nakalaan na trabaho para sa'yo rito. Lo, ayoko pong mabulok dyan sa sobrang inip. Hayaan nyo na lang po akong maghanap ng trabaho dito sa syudad. Ako na akong bahala sa sarili ko. Ay nako, sige lang. Gawin mo ang gusto mo. Pero saan mo napuputulin ko ang sustento na pinapadala ko sa'yo? Dahil graduate ka naman na. Sabi mo nga, maghahanap ka na ng trabaho para sa sarili mo, hindi ba? Hindi ko man nakita ang sarili ko sa salamin. Alam kong namutla ako sa sinabi ng lolo ko. Alam na alam niya kung paano ako ipitin. Hindi ko inakalang magagawa na yon sa akin. Lalo't ako ang paborito niyang apo na sanay sa kapritsyo at marangyang buhay. Napailing na lamang ako. Gusto kong kumawala sa higpit niya pero hindi ko magawa. Sanay ako sa luho. Kaya ng mga sandaling iyon, parang umurong ang dila ko at tuluyan akong naduwag. Huwag naman Lo, binibiro ko lang naman kayo sige na uuwi na po ako sa atin. Ay, tsaka magaling bata ka Kapag pera talaga ang usapan kahit umalik ka pa siguro sa paanan ng kinakalawang na rebulto gagawin mo, makakuha ka lang ng pera. Ay naku Lo, pwede bang nagbago lang talaga yung isip ko? O siya, sige na sa makalawa uuwi na ako dyan. Iligpitin ko lang yung mga gamit ko. Mabuti naman na nagkaunawaan tayo, Apo. Hayaan mo, malaking oportunidad na naghihintay sa'yo rito. Walang tatalo sa pagiging mautak ng lolo ko. Mas tuso pa sa tuso. Kinabukasan, nakakunot noo akong nag-aayos ng damit. Pinuntahan pa ako ng mga tropa para yayain sana sa isang bagong bar malapit sa apartment. Pero malungkot kong ibinalita na pinapauwi na ako ni lolo. Sinabi ko na lang na dito na lamang kami sa apartment mag-inuman dahil iuuwi na ako bukas. Paubos na rin kasi ang pera ko, kaya kailangan ko nang umalis kaagad. Nagkasundo kaming dadalaw na lamang sila sa amin kapag maluwag na ang oras ng lahat. Pag-uwi ko, si Mang Paco ang sumundo sa akin. Nawala na yung mga matataas na puno rito, Mang Paco 2 taon pa lang akong di nakakauwi pero ang dami nang nagbago. Pati mga sasakyan, kung dati madalang lang ang mga kotse at truck. Ngayon, nag-uunahan na para lang makadaan ng maayos sa maliit na daan papasok dito sa baryo natin. Oo naman iyo. Sumabay na rin yan sa modernong panahon. Siya nga pala. May dala ka pa mabahaling alak dyan. Alam mo na, dating gawin tuwing uwi ka. Nakagawian na natin mag-inuman. Nakakasawa na rin ang tuba sa baryo. Gusto ko sana kahit isang beses man lang sa isang taon. Matikman ng bahay alak ko ang pabahaling inumin. Pasensya na ho kayo, Mang Paco. Wala po akong dala ngayon. Naubusan ako ng balay. Si Lolo kasi pinutol yung mga sustento sa akin. Hindi na rin kasi ako nag-aaral kaya hindi na niya ako padadalhan. Grabe, ano ba naman kasi itong pakulo ni Lolo at gusto niya akong pagtrabahuin doon sa cacao farm natin. May umalis bang tauhan? Oo, yung manager. Kaalis lang nung isang linggo. Yun lang ang napakanting pwesto Naku, panigurado doon niya ako ilalagay. Sa bagay, pwede na rin. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi ka naman talaga mahihirapan Abala lang kasi ang lolo mo ngayon. Tamang-tama rin dahil nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Sa sarap ng usapan naming dalawa, hindi na namin namalayang nasa bungad na kami ng kanto papasok sa bahay. Doon, may nakasalubong kaming isang babaeng nagsasayaw sa daan na parang bata. Suot niya ang isang nangingitim na bestidang bulaklakin. Medyo marungis ang itsura niya, parang ilang araw nang hindi naliligo. Ang buhok niya naman, kulot na kulot at blonde ang kulay. Sandali akong napatitig sa kanya
At nang magtama ang mga mata namin, may kung anong kumabog sa dibdib ko. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang huminto ang mundo ko nang makita ko ang dalawang mata niyang kumikislap na kulay brown. Parang may gustong sabihin. Dahil sa likod ng babae, nataranta si Mang Paco at biglang napapreno. Ano ba naman? Talaga naman oh. Nandito pa naman harang-harang sa daan ng babaeng baliw na yan. Oh, ikaw Larimar! Umalis ka na dyan sa harap ng sasakyan ko. Ayaw mo masagasaan talaga kita. Mang Paco, kilala niyo po ba yan? Bakit ganyan siya karumi? Anong ginawa niya dito? Ang babae niyan, apo ni Tandang Crescenta. Tayo na, wag mo nang pansinin ng baliw na yan. Hoy ikaw! Bumaba ka nga dyan sa sasakyan mo! Eko, ganda rin damit mo ah. Palitan mo nga itong nabasag na itlog. Dahil sa'yo nawalan kami ng ulam ni Lola. Hoy, ikaw Larimar. Umuwi ka na nga sa inyo. Wag mo ginugulo ang amo ko ha. Pagod yan sa biyahe, kaya wag mo siyang abalahin. Oy, Lolong Kalbo. Aba, Hindi ikaw yung tinatanong ko ah. loko to. Itong mayamang gwapo yung kausap ko. Alam ko kasi hindi ka matino kausap sa ganito. Kaya dito na lang ako kay gwapo makikipagnegosasyon, no? Teka, bakit ako naman yung pagdiskitahan mo? Si Mang Paco yung nagmamaneho ng sasakyan Masungit kasi yung Lolong Kalbo na yan eh. Ano? Lagi niya akong pinapalaya sa bakuran ng malaking bahay. Hindi naman nila mauubos yung mga gulay at itlog doon, no? Minsan nga nabubulok na lang. Ay nako, dapat nga magpasalamat sila sa akin eh. Kasi kahit papano napapakinabangan pa yung mga yun, no? Ay naku, sige na. Magkano ba yung mga itlog na nabasag? Babayaran ko na lang. Hindi pera yung gusto ko. Dapat kung ano yung nasira o nawala, yun din yung ipapalit. Yan ang turo sa akin ng Lola Crescenta ko, no? Yung malaking bahay bang tinutukoy mo? Bahay ng mga santivan ng nasa dulo ng kanto, di ba? Paano mo nalaman? Doon ako nakatira. Puntahan mo ako mamaya para makuha mo yung kapalit ng itlog na nabasag. Pagkatapos kong kausapin ng babae, pinaalis na siya ni Mang Paco. Hindi ko alam pero natutuwa ako sa dalagang yon. Parang may kung ano sa kanya na hindi ko maintindihan. Kahit pa sabihin ni Mang Paco na isa lamang siyang baliw na wala sa tamang pag-iisip. Iho, bakit mo naman pinag-aaksayahan ng panahon ng dalagang gusgusin na yun? Pwede naman natin lagpasan na lang para hindi ka na naaabala. Hindi ko rin po alam Mang Paco Mukha naman hindi baliw. Mukha lang siyang walang alam sa maraming bagay. Nakita niyo naman siguro no, tinanong ko kung alam niya ba yung bahay natin. Kung baliw siya, hindi niya masasagot ng tama yun. Basta mag-ingat ka sa babaeng yun, ha? Usap-usapan raw sa baryo na mahilahi ang aswang. Ano? Aswang? Paano naman nung mangyayari yun Moderno na yung panahon ngayon. Baka nga isa sa mga taon na to, maging maunlad ng syudad ng bayan natin. Posibleng may aswang pa sa sinasabi ninyo. Maraming nagkalat sa mundong ito. Gaya ng mga nilalang na sa buong buhay natin, hindi pa natin nakikita. Yan ang tandaan mo. Dapat lagi kang maingat dahil hindi mo alam kung tao pa ba ang nakapaligid sa'yo. Itinuloy lang ni Mang Paco ang pagkukwento sa akin habang binabaybay namin ang daan. Hanggang sa marating na namin ang malaking gate ng mansyon ng pamilya. Pagkabukas ng malapad na gate, agad bumungad sa akin ang napakalawak na bakuran. 2 taon din akong hindi nakauwi rito, kaya damang-dama ko ang pagbabago sa paligid. Gaya ng pagkakaputol ng malalaking puno na dati nakapaligid sa bahay. Pinalitan na ang mga iyon ng landscape at iba't ibang ornamental na tanim. Ang tanging hindi yata nagalaw ay ang taniman ng gulay at prutas sa paligid ng bahay. Isa lang iyong simpleng open space na may sari-saring pananim. Sa likod naman, nandun pa rin ang mga kulungan ng mga hayop gaya ng baka, kambing, kabayo, baboy at pati na rin ang mga manukan. Oy, gagarahin ko na muna ang sasakyan, ha? Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sige po. Mukhang tahimik ang buong mansyon ngayong gabi Wala pa ba si Lolo? Mabayang gabi siguro darating yon. Alam mo kasi, may balita na intimad ang kopra ngayon. Kaya minsan, tinitignan niya rin ang mga nilalabas sa bodega natin sa kabilang lupain. Ganun po ba? Sige, papasok na lang po muna ako sa kwarto ko. Sige, sabihan ko na lang mga katulong na ipaghanda ka ng merienda, ha? Sige po, salamat po.
Pagpasok ko sa kwarto, hinubad ko lang ang sapatos ko. Pakiramdam ko, pag-upo ko sa kama, hinila na kaagad ako ng antok. Kaya napaanod na lamang ako hanggang sa makatulog. Ilang oras din ang lumipas na makarinig ako ng mga boses na tila nagtatalo sa ibaba ng mansyon. Sinilip ko iyon sa bintana at nakita ko si Mang Paco na tila may pinapagalitan sa baba. Bumaba ako at lumabas. Pinuntahan ko sila sa taniman ng mga gulay at prutas at paglapit ko, nakita ko na naman ang babaeng gusgusin na ang pangalan ay Lanimar. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo rito? Teka, mukhang hindi ka pa naman yata ulyanin tulad nitong si Lolo Kalbo ah. Diba may kasunduan tayo kanina na pupuntahan kita rito at papalitan mo yung mga nabasag na itlog? Oo siya, sige. Sige na ho, Mang Paco. Ibigay nyo na lang yung hinihingi niya para makaalis na siya. Pati gulay, bigyan nyo na rin. Hulaan ko lang naman. Yung itlog na nakuha mo kaninang umaga, galing pa yan sa poultry ni Pidoy. Sa kabilang kanto, hindi ba? Baka dito rin galing sa manukan at ginekwat mo na naman kaninang umaga. Galing nga po ako kina Mang Pidoy kanina. 3 pirasong itlog lang naman yun eh. Saka, manok naman niya yung nangingitlog ah. Kaya siguro, hindi naman kabawasan yun. Talagang ibang ka talagang bata ka, no? Eh kasi naman, kasalanan niya po yun no. Ni hindi niya nga binabayaran yung kinuha niyang 2 walis tambo na pinagawa kay Lole. Kapag sinisingil ko siya sa daan, kung hindi bukas ang sagot niya, sasabihin niyang naiwan sa bahay yung pambayad. O kaya, wala ro siyang barya at buo na pera. Puro po dahilan. Ang totoo, wala lang talaga siyang balak magbayad ng utang. Kailan pa namin makukuha yun? Kapag puti na yung kwago? Baka naman uwak yung gusto mong sabihin. Basta, sa susunod, bago ka kumuha rito sa taniman, magsabi ka na lang kay Mang Paco o kaya kahit kanino para mabigyan ka nila. Tigilan mo na yung pagnanakaw sa iba, masama yun. Ay nako, kahit ilang beses po papagsabihan ng batang yan. Paiiralin pa rin niya ang tigas ng ulo niya. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang sayangin ang laway mo dyan. Mga tuwiran pa eh. O ito na, sige na, umalis ka na. Layas na. Hindi nga ho ako nangunguha ng basta-basta. Kasalanan niya naman kasi yun. Saka, yung mga gulay dito sa inyo, minsan nabubulok na nga lang po, wala namang kumukuha. Sa dami nga ng mga to, hindi nyo nga kayang ubusin eh. Kaya kaysa naman maging pataba lang sa lupa at masayang, pamigay nyo na lang, di ba? Ba't talaga nangangatwira ka pang bata ka? Hayaan nyo na ho. Sige na po. Sige na, Lanimar. Umalis ka na. Pinanood ko lang si Lanimar hanggang makaalis siya. Naiinis ako sa gaspang ng bunganga niya at sa mga salitang basta na lang binibitawan. Pero sa totoo lang, humanga rin ako. Prangka siya, tuwid magsalita at parang hindi marunong magsinungaling. Ibang-iba siya sa mga babaeng nakilala ko sa syudad na mahinhin lang sa labas pero may tinatagong kulo. Kinagabihan, nagpasuyo ako kay Mang Paco ng tuba at niyaya ko siyang tumagay. Alam mo, Mang Paco, sayang yung sila ni Mar, no? Kung nakapag-aral lang sana siya kahit papano, baka hindi ganyan ang ugali niya. May tsura pa naman. Ay naku, iyo, huwag mong sabihin pinagnanasahan mong babaeng yun, ha? Bagay, may puto ka na ba? Paliguan mo lang at bihisan yun, magiging desente na rin ang itsura ng batang yun, eh. Umabin ka nga sa akin, iyo. Huwag mong sabihin may gusto ka sa babaeng baliw na yun. Naku, wala. Ano pa naman pinagsasabi mo dyan, Mang Paco? Imposibleng mangyari yun, no? Hindi ako magkakagusto sa isang gusgusin na yun. Kahit kailan, no? Sigurado ka, ha? Minsan kasi iba ang sinasabi ng bunganga kaysa sa winiwika ng puso. Pwede naman yun, eh. Kung wala lang lahing aswang ang bata yun, pwede mo siyang patusin. Oo nga pala. Di ba may lahing aswang sila? Ang alam ko kasi sa mga ganyan, iniiwasan sila dahil sa baka mahawaan tayo o kaya mabiktima tayo sa gabi. Wala pa namang nababalita ang biktima nila dito. Sabi ng iba kapag kabaryo o kabarangay, hindi inaano ng mga aswang eh. Kasi pwede nila itong ikapahamak. O baka mapalayas din sila sa lugar na tinitira nila. Ganun pala. Oo, siya nga pala. May alam po ba kayo sa bahay na pwedeng mapaglibangan? Gaya ng mga patay sindi o kaya mga bar. Alam niyo na yun. Naku, iyo. Meron naman. Hayaan mo, ituturo ko sa'yo kung may oras ka.
Ipapasyal kita sa bayan, ha? Ano na naman ang kalokohang itinuturo mo sa apo ko, ha? Mano po, Lolo? Nandiyan na po pala kayo. Kawa ka ng Diyos. Ay, naku, huwag niyo na lang pong paginitan si Mang Paco. Ako lang naman ang naunang nagtatanong sa kanya eh. Ikaw talagang bata ka, puro ka lakwatsa na lang ang alam mong gawin. Inom at mambababae. Itigil mo na ganyan at baka magkasakit ka na hindi mo na mamalayan dahil sa iba't ibang babaeng nakakasama mo. Lo, tungkol sa mga babae, namimili naman ako ng mga malilinis. At saka, hindi na ako bata para pagsabihan niyo ako ng ganyan. Hindi ka na nga bata, pero sa akin ka pa rin umaasa. Pati pabili ng nikotin ang hinihit-hit mo araw-araw eh. Pera kong ginagamit mo. Kaya pagsasalitaan kita agad gusto ko, ha? Habay bukas sa bukas din. Magtatrabaho ka na sa Cacao Farm. Sayaw at gusto mo. Kaya nga ako nandito, Lo. Huwag kang magtatalak dyan. Eh kung buhay pa si Lola, hindi ko dadanasin to. Malibasa kasi sinanay ka ng lola mo dati sa loho, kaya kaganyan. Kayo nandito ka na sa baryo. Matatanggal na ang ugali mong ganyan. Inakala kong magiging maayos ang lahat at madali lang ang trabahong ibibigay ng lolo ko sa akin. Pero doon ako nagkamali. Hindi lang pala pagiging tagamando ang ipapagawa niya sa akin. Bagay na hindi ko akalaing kaya niya talagang gawin. Kinaumagahan, nagpunta kami sa Cacao Farm na malapit sa dulo ng baryo. 3 kanto lang ang pagitan nito sa bahay namin. Pagpasok ko ron, bumungad sa akin ang napakaraming tanim na kakao. Napapalibutan ng barbed wire ang farm. Maingat na pinipili ng mga tauhan ang magagandang klase ng kakao dahil pinapadala ito sa chocolate factory namin sa syudad. Ang iba naman, ine-export din sa iba't ibang panig ng bansa. Papasok na sana ako sa loob ng opisina nang magsalita ang lolo ko. Saan ka naman pupunta sa Rudo, ha? Sa opisina, Lo. Diba, doon naman talaga ako. Sabi niyo kasi kailangan ko magtrabaho, di ba? Oo nga, magtatrabaho ka pero hindi sa loob ng opisina. Ano? Bakit naman eh? Saan ako pupwesto kung ganun? Ay, nagkukulang na tayo sa tao. Kailangan mong tumulong sa pagtatapos ng tabo. Magbubungkal ng lupa at paghihiwalay ng mga bunga ng kakao sa pag-e-export at pag-deliver sa factory. Naiintindihan mo ba? Pero Lo, hindi naman yata makatarungan yung ganyan. Hindi pwede, Lo. Apo niyo ako, tapos gagawin niyo akong ordinaryong trabador sa farm. Tandaan mo ito, Sir Udo. Kailangan mo rin maghirap para maunawaan mo ang pakiramdam ng mga trabahador na nabubuhay lang sa pagtatrabaho sa atin. Paano ka magiging magaling na leader kung ganyan ka? Sobra naman kasi yata yan, Lo. Ay nako, Papa, ikaw na muna ang bahala sa farm, ha? Pupunta ako sa syudad at hindi na muna ako makakabalik agad. May mga mahalaga lang akong aayusin. Sige sir. Ako na po bahala. Inis na inis ako noon sa lolo ko. Hindi ko akalaing magagawa niya yon sa akin. Para sa akin, purong kalbaryo ang farm. Sobrang hirap ng trabaho. Tapos ang tindi pa ng init. Nung umalis si Mang Paco, may tauhang nag-alok na sila na lamang ang bahala. Pero sabi ko, kaya ko pa. 4:00 na kami natapos. At ganon ang araw-araw ko sa loob ng 1 linggo. Hanggang nagpahatid ako sa bayan at may nakita akong hindi ko inaasahan. Tara, samahan niyo ako mamaya, Mang Paco. Gusto ko sanang uminom eh. Napapagod na kasi ako sa maghapong pagtatrabaho. Sobrang nakaka-stress. Si Lolo naman kasi. Naku, hayaan mo. Masasanay ka rin sa trabaho. Sa una lang naman yan. Tingnan mo iyo. Kilala mo ba ang babae yun? Sino? Yung nasa unahan natin. Yung nakapulang bestida na may hanggang balikat ng buhok. Sa harap na tindahan ng ukay-ukay. Tingnan mo. Oh, kinakawayan ka. Paglingon ko sa direksyong itinuturo ni Mang Paco, parang tumigil ang mundo ko nang makita ko ang mukha ng babaeng crush ko noong high school pa lamang kami. Si Brenda. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Napakaganda, maputi at kaakit-akit pa rin sa paningin ko. Lumapit siya sa amin ni Mang Paco.
Ikaw na nga ba yan, si Rudo? Ang laki na ng pinagbago mo, ha? Pumuti at pumayat ka. Hindi ka na mukhang butete. Grabe, ang gwapo mo na ngayon, ha? Teka, grabe ka naman sa akin. Mukha pa talaga akong butete noon. Oo. Pero noon pa naman yun. Nung mga bata pa tayo. Kamusta ka na? Tapos ka na ba sa college ngayon? Oo, tapos na. Kakauwi ko lang galing syudad. Naku, dito ka na ba ulit titira? Oo, sa ngayon. Tinutulungan ko kasi yung lolo ko sa negosyo namin eh. Pinauna ko nang umuwi si Mang Paco at niyaya ko naman si Brenda sa isang aroskaldohan para mas makapag-usap kami ng maayos. Gustong gusto ko talaga ang dalaga noon pa lang. Kaya lang, torpe ako dati. Madalas pa nga akong tampulan ng tukso dahil sa katabaan ko. Lalo na't hindi pa ako ganun kaputi noon. Hindi tulad ngayon. Doon ko rin napagpasyahan sa sarili ko na gusto ko siyang ligawan. Nang sumunod na mga linggo, nasanay na rin ako sa trabaho. Pagkatapos nun, tuwing hapon naman, nagkikita kami ni Brenda para kumain at para na rin mas makilala ang isa't isa. Sa susunod, maligo naman tayo sa dagat. Parang masarap kasi magbabad eh. Lalo na ngayon, tag-init na. Kaya nga Kailan mo babalak? Sa susunod na linggo, may oras ka ba? Pwede ka rin magsama ng mga kaibigan mo kung gusto mo. Sige, sasabihan ko sila, ha? Nasa gitna kami ng usapan nang makita naming napadaan sila ni Mar at hinarang ng mga kalalakihan. Pinipilit nila siyang sumama sa kanila. Inaakit ng pagkain at kung ano-ano pa. Tumayo ako at pinigilan ng mga lalaki. Matapos ang ilang minutong pagtatalo, umalis na rin sila. Teka, bakit mo naman sila pinaalis? Ano nga ulit yung pangalan mo? Nalimutan ko ni. Aba, ilang beses na tayong nagkita. Hindi mo pa rin alam yung pangalan ko. Nakakailang beses na rin punta ka sa bahay namin, di ba? Bakit ba? Nawala sa isip ko Ano mong pake mo? Umalis ka na nga. Ayokong pakalat-kalat ka rito. Hoy, si Rudo. Paano mo naman nakilala yung babaeng yan, ha? Sintu-sintu yan Pinag-aaksayahan mo pa talaga siya ng panahon para ipagtanggol? Hindi sa ganoon. Nainis lang kasi talaga ako sa kanya dahil dito pa talaga dumaan sa lugar kung saan tayo kumakain. Ayaw ko nga na may pakalat-kalat. Hoy, anong tingin mo sa akin? Basura? Oo, sige na. Maaring wala nga akong alam sa maraming bagay pero wala kang karapatang ituring akong parang basura, no? Dahil hindi mo ako kilala. At pwede ba? Hindi porket mayaman ka, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Sayang. Gwapo ka pa naman sana kaya lang, ang pangit pala na ugali mo. Ang ganda ng panlabas pero bulok naman yung kalooban mo. Diyan na nga kayong dalawa. Loko yun Aba, dapat lang na lumayas ka na, no? Gusgusing babae. Napaka-epal mo kasi. Halata namang nagpapapansin ka lang. Dami mo pang sinasabi. Ang totoo niyan, bukal sa loob kong ipagtanggol siya doon sa mga lalaki. Kaya lang, napangunahan ako ng takot na baka kung ano ang isipin ni Brenda. Lalo at dumidiskarte pa naman ako sa kanya. Maya-maya lang, may isang pamilyar na lalaking nakabisikleta ang pumarada sa harap ng barbecue stand kung saan kami tumatambay. Si Enrico, ang matalik kong kaibigan. Oh, kumusta? Pabira na, uwi ka na pala. Ano nangyari? Uy, ginugulo ka ba ng babae si Lanimar? Kumusta? Tagal din natin di nakita. Ayaw mo na, hindi na mahalaga yun. Nung nakita kita, naalala ko agad yung mga gimmick natin nun. Ano, sasamahan mo ba ako? Kung tayo mamaya. O sige ba, walang problema sa akin. Halos ilang taon na rin tayo hindi nagkikita. Kaya magpapakalang mo tayo sa alak mamaya. Walang hintuan hanggat hindi nalalasing. Oo, sige, oo ba? O paano? Si Rudo Enrico, mauna na ako ha. May inutos lang si Tia Ngayon ko lang naalala. Pasensya na ha. Kailangan ko kasing bilhin yun para makapagsara na yung butika. Sige, ingat ka ha. Sige. Sige.
Magkaklase kami ni na Brenda at Enrico noon, kaya marami na kaming napagdaanan. Pati mga paborito naming kulay at pagkain alam ng bawat isa. Pumunta kami sa isang maliit na bar dito sa bayan at uminom. Bago yon, iniwan muna ni Enrico ang bike niya sa kakilala niya dahil walking distance lang naman papunta sa amin. Hindi na namin namalayang gumagabi na pala. Naalala mo ba pare, nung nilagyan natin ng mga palaka yung bag ng mga kaklase natin maldita noon dati, naalala mo yun, di ba? Sino ba namang hindi makakalimot doon? Halos maihi na nga sa palda yung mga babae sa ginawa natin eh. Paano ba naman kasi ang tataray nila, di ba? Teka, paiba lang ako. Ano na pala yung status niyo ni Brenda? Wala, kinikilala pa lang namin yung isa't isa. Magkaibigan pa lang kami. Naalala ko dati, patay na patay ka sa kanya. Pero tingnan mo naman ngayon, palay na lumalapit sa manok. Iba na talaga kapag gwapong lalaki, no? Pati sinto-sinto na huhuwaling. Oo, teka. Bakit naman nadamay sila ni Mar dito? Iba ang tinginan niya sa'yo, pare. Alam mo, kahit nagtataray siya, hindi pa rin may itatago na may gusto yun sa'yo. Nako, malabo pa sa sabaw ng pusit yung sinasabi mo, kaya tumigil ka nga dyan. Alam mo, mabuti pa. Ubusin na lang muna natin tong mga iniinom natin. Tara na! Lasing na kami ni Enrico nang umuwi kami sa kanya-kanya naming bahay. Papasok pa lang ako ng gate nang may nakita kong aninong dumaan doon. Sobrang bilis. Parang natanggal ang pagkalasing ko nang makita ang bagay na yon. Babaliwalain ko lang sana, pero nagimbal ako dahil wala naman akong makitang taong napadaan sa paligid ko. Sa puntong yon, nagsitayuan ang mga balahibo ko. Parang hindi normal ang nakita ko. Lalo na, parang lumingon sa akin ang anino. May puti itong nanlilisik na mga mata. Tumakbo ulit ito at naglaho sa kadiliman. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. At butil-butil na rin ang mga pawis sa noo ko. Parang literal na nawala ang epekto ng alak ng mga sandaling iyon. Si Rudo, Abay, bakit nakatayo ka pa riyan sa labas? Ayos ka lang ba, ha? Para kang naligo sa suka sa sobrang putla ng mukha mo, ha? Kanina ka pa ba nandyan, Mampako? Nakita mo ba yung aninong dumaan sa harapan ko? Anong aninong sinasabi mo? Wala naman, ha? Eh, naku, bata ka, lasing ka lang, eh. Kaya kung ano-anong nakikita mo, pumasok ka na nga doon sa loob. Sigurado talaga ako sa nakita ko, Mampako. Kahit lasing ako, hindi ako namamalik mata. Maniwala kayo. Oh, siya, sige na. Talagang nakakita ka na kanino kung ano ba yun. Naniniwala na ako. Pero tayo na muna sa loob. Mahamugan ka rito sa labas. Tara na. Alam kong hindi naniniwala sa akin ang matandang katiwala dahil sa kalasingan ko. Pero kakaiba ang kabog ng dibdib ko ng gabing iyon. Sa buong buhay ko, noon lang yata ako nakaranas na kabahan ng ganon katindi. Nang mga sumunod na araw, nabalitaan naming maraming nagkasakit sa baryo. Ang iba, nagsusuka. Ang usap-usapan sa bayan, kahit anong pagpapatingin sa doktor ang gawin, wala pa ring malinaw na paliwanag dahil karaniwan, normal naman ang laboratory test ng mga pasyente. Isang bisita ang dumalaw sa amin sa bahay habang ako'y nagpapahinga at nagkakape sa terasa na nakaharap sa hardin. Pare, pasensya ka na, hangin lang ako nakadalaw sa inyo. Sa ganito pagkakataon pa. Sa ganitong pagkakataon? Bakit? May nangyari ba? Pare, kasi inutusan ako ni Kapitan na humingi ng tulong sa inyo dahil sa may nangyari. Yung mga dayo sa kanto, nagsusuka matapos makakain ng lugaw. Ano? Teka, nalason ba sila? Naku, baka mamaya konektado rin to sa mga kaso ng nagkakasakit. Kasi usap-usapan sa bayan yun, di ba? Posible. Pero bago yan, baka pwede ba kayo muna ng sasakyan? Yung mga dayo kasing bisita ni Kap, sabay-sabay na nagsisukahan eh. Dadalhin sana namin sa kilalang albularyo para magamot. Kayo lang kasing kilala namin malapit na pwede kong mahinga ng tulong eh. O sige, magantay na muna kayo at kukunin ko sasakyan para matulungan natin sila, ha? Baka mamaya mga aswang na naman ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga ganito. Paano niyo po nasabi, Mampako? Ikikwento ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman, pero tulungan muna natin ang mga dayo. Mamaya kapag nadala na sila sa albularyo, malalaman din natin kung ano ba talagang nangyayari sa kanila.
Naghihintay muna kami sa labas ng gate habang inihahanda ni Mang Paco ang sasakyan. Pagkatapos nun, pumunta kami sa bahay nila Kapitan para sunduin ang mga dayong nagpapagamot sa albularyo. Namumutla ang mga ito. 3 sila at puro lalaki. Siguro mga kaedad lang din ni Kapitan ang 2. Nagsusuka sila at pati loob ng sasakyan nasukahan din. Sobrang baho at lagkit ng suka nila at kulay berde pa. Parang hindi maintindihan. Siguro mga 10 minuto lang at nakarating na rin kami sa bahay ng manggagamot. Kakaiba ang bahay nito dahil nasa gitna ng gubat kung saan halos walang tao. Grabe. Ang dami puno sa paligid ah. May bahay pa palang nakatayo dito sa gitna ng kagubatan. Ay, ito tinuturo direksyon ni Kapitan eh. Sa tingin ko naman tama. Kasi kita mo naman ang mga nakapilang tao sigurado magpapagamot din yan. Tara na oh. Mga manong, tulungan ko na po kayong makababa. Inalalayan namin ni Enrico ang mga tao pababa ng sasakyan. Kapwa nanlalata ang mga ito sa kakasuka. Sinalubong kami ng isang babaeng nasa 40 ang edad. Payat at maganda. Singkit na mga mata niya. Maamo ang muka at may mahaba at tuwid na buhok hanggang baywang. Nagulat ako nang may isa pang babaeng lumabas sa bahay na gawa sa kawayan at pawid. Ay, magandang umaga sa inyo. Anong nangyari sa kanila? Mukhang hapong-hapo at nauubusan na sila ng lakas ah. Ay, siya nga pala. Ang pangalan ko ay Dessa. Ako ang albularya rito. Sabi ni Kapitan, nagsusuka na raw sila simula pa kaninang umagang pagbangon. Mga bisita sila ni Kapitan. Hinala namin, nalason sila. Di ko rin alam na may albularya pala sa lugar na ito. Ngayon ko lang nalaman. Siya nga pala itong kasama ko si Enrico at ang apo ng amo ko si Rudo. Matagal na kaming naninirahan ng pamangkin ko rito. Mula nang mamatay ang mga magulang niya, sinamahan ko na siya. Siguro nagtataka kayo kung bakit ko napiling magtayo ng bahay sa gitna ng gubat, ano? Yun ay dahil mas nakakausap ko ang gabay ko. Kapag malapit sa kalikasan, hindi na rin kasi ako lumalabas ng basta-basta rito eh. Maliban na lamang kapag talagang importante. Tara na, tumuloy na kayo. Titingnan natin kung nalason nga sila ha. Hali kayo, sumunod kayo sa akin sa bahay ko. Doon nyo na sila pahigain sa mga bakanting papagsasala ha. Sa itsura pa lang nila, alam ko nang hindi simpleng gamutan ang mangyayari dito. Ikaw na ang bahala sa kanila, Brenda ha. Susubukan kong pakiusapan ng mga tao sa labas. Naunahin muna ang mga bagong dating. Sige po, Chang. Enrico, Rudo, alalayan niyo muna yung mga pasyente ha. At pumasok na tayo sa bahay. Tinanong ko si Brenda kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yon. Sinabi naman niya na tiyahin niya ang albularyang nanggagamot at tumutulong siya rito kapag dumarating na ang mga pasyente. Pagkapasok namin sa bahay, 4 na ang nakahilerang papag na gawa sa kawayan ang bumungad sa amin. Sa dulo naman, may isang maliit na altar na may mga kandila. May poon din ng Birheng Maria sa gitna. Inihiga namin ang 3 pasyenteng nanghihina. Umalis naman ang tiyahin ni Brenda para asikasuhin ang pagamutan sa labas ng bahay. Ngayon ko lang napansin na may kainan pala dito sa tapat nitong pagamutan ninyo. Oo. Si Chang ang may-ari niyan. Masarap nga ang mga ulam na niluluto niya eh. Ay mamaya kung gusto niyo sa tanghalian, papatikim ko sa inyo yung mga espesyal na putahe ni Chang ha. Ang galing ah. Nakakaya niya pang magluto ng tiyahin mo abang nanggagamot. Siyempre may tagaluto si Chang no. Alam na nito yung timpla ng mga bentang ulam. Kasi dinadayo yung lugar na to eh. Dahil almin ha, masarap yung lasa na pagkain kahit sabihin pang nasa gitna to ng gupat. Tama ka. Sa totoo niyan, amoy ko mula dito yung mabangong aroma sa kainan ninyo. Bigla tuloy ako nagutom. Oo. Ay teka, grabe tingnan niyo sila oh. Napakalala talaga ng tama nila. Sana naman maagapan pa. Paano mo naman nasabi, Iya? Kasi naman po tingnan niyo oh. Putlang-putla na sila.
At isang ihip na lang yata, tatalo na yung kaluluwa ng mga pasyenteng to papunta sa kabilang buhay eh. Naku, ganun na ba talaga kalala? Ayon lang yun sa nakikita ko sa kalagayan nila ngayon Pero hintayin natin si Chang ha. Mas magaling yun syempre. Kaya alam kong magagawa niya ng paraan para mapagaling talaga sila. Ipainom mo sa kanila tong lana na gawa ng Biyernes Santo. Mabuti na lang at hindi pa nauubos to. Mapalad ang 3 pasyente na yan. May paraan pa para maligtas sila. Isa-isang pinainom ng albularyang si Desa ang 3 pasyente ng tig-kakalahating baso ng lana. Nagsuka sila ng puro berdeng likido hanggang sa nahimasmasan at bumalik sa dati ang kulay ng balat nila. Hindi nagtagal, humingi na rin ng tubig ang isa. Nang makapagsalita na sila, tinanong sila ng albularyo kung ano bang nangyari at bakit sila nalason ng ganon. Namuntik pa nilang ikamatay. Sinabi ng isa na bumili lamang sila ng ginataang bilo-bilo doon sa aling nagtitinda sa daan. Nakasuot daw ito ng itim na balabal at mukhang masarap ang itinitinda kaya naengganyo sila. Bukod sa bilo-bilo, nagtitinda rin daw ito ng walis tambo. Iyon ang minerienda nila ng hapon na iyon. Tapos, kinabukasan, sumama na ng husto ang pakiramdam nila. Sa tingin ko, si Tandang Cresanda na naman na may kagagawa ng mga to. Crisanta? Di ba yun yung sinasabi nilang lola ni Lanimar? Usap-usapan kasi na aswang daw yung maglolang yun. Alam siguro nilang mga dayo tong mga bisita ni Kapitan. Kaya ayun, ginawa nila ng masama. Sa tingin mo, Desa, kung totoong aswang ang maglolang yon, pwede mo bang matukoy kung anong uri siya? Para naman kung sakaling sugurin nila tayo, makapaghanda man lang tayo sa pag-atake nila. Sa tingin ko, ang lahi nila, aswang nakakarma. Kakarma? Anong klaseng aswang yun? Ngayon ko lang narinig yun Ang mga aswang na tulad nila, mga sabulag. Mahirap silang hulihin dahil sa itim na mahik ang gamit nila. Kapag ganong uri ng aswang, hindi mo pwedeng basta hawakan. Makikita mo sila, pero hindi sa lahat ng pagkakataon dahil ang anyo nila ay anino. Kung gano'n, paano natin malalaman kung aatake sila? May mga palatandaan ba? Gaya ng langis na kumukulo at iba pa. Ang paraan para mahuli sila sa pamamagitan lang ng paggapos sa kanila gamit ang dasal na pwedeng makapagtunaw sa anyo nilang aswang. Kaya niyo po bang gawin yun kung sakali? Hindi pa ganap ang kakayahan ko sa malalakas na nilalang na gaya nila. Pero kung sakali man, pwede tayong humingi ng tulong sa iba pang albularyong may sapat na karunungan para dyan. Noong marinig ko ang sinabi ng albularya, bumalik sa isip ko ang gabing may nakita kong anino na may mapuputing mata na tumatakbo at naglaho sa gate ng bahay namin. Naalala niyo po ba yung sinabi ko sa inyo, Ma'am Paco? Yung nakita niyo akong tulala sa isang gabi sa harap ng bahay? Baka yun din yung nilang na nakita kong tumatakbo malapit sa gate at bigla na lang naglaho. Parang ngayon ko lang nalaman na nagtitinda rin pala ng pilo-pilo ang matandang babae. Paano nangyari yun? Hindi pambili nga ng dilata, wala sila. Baka ngayon lang sila nagbenta ng merienda para lang makapambiktima sa mga dayo. Tahimik naman ang paryong to noon. Bakit naman may nagsilipanan na namang mga iba't ibang uri ng aswang? Mas delikado ba dahil hindi sila tinatabla ng mga kahit anong pangkontrang nahahawakan? Basta sa mga ganyang pagkakataon, kailangan maging mapagmatsyag at protektahan ang sarili ha. Para hindi kayo madali ng mga ganyang nilalang. Maging alerto kayo sa lahat ng oras ha. Kinahapunan, naging maayos na ang lagay ng 3 pasyenteng dinala namin. Palabas pa lang kami ng gate nang makita namin sila ni Mar, kasama ang alaga nitong kambing. Naglalakad papunta sa kakahuyan. Siya yung apo ng matandang aswang. Ano namang ginagawa mo rito ha? Alam ko na. Baka gusto mong makita ang lagay ng mga pasyenteng muntik nyo nang mabiktima no? Ay nako, pasensya na ha. Pero hindi kayo magtatagumpay sa paggawa sa kanila ng masama. Anong sinasabi mo? Babaeng bruhan to. Ano? Hoy, ikaw!
Tinawag mo akong bruha? Wala ka talagang modo no? Lumapit ka nga rito at mabuhusan kita ng asin, babae ka? Bakit mo naman gagawin yun? Hindi naman ako isda para asinan mo Ikaw talaga aswang ka? Ay nako, umalis na nga kayo maglola at wag na kayo magkalat ng lagim sa baryong to. Kung ayaw nyo ipasunog ko kayo sa taong bayan ha? Ay nako, kung totoong aswang nga kami, may pruweba ka ba ha? Hindi naman yata makatarungan pagbintangan mo kami sa mga bagay na wala namang kaming kinalaman. Ang sabi ng lola ko, kung sino man daw ang unang namimintas sa kapwa nang walang basihan, siya raw yung tunay na salarin at siya yung may kasalanan. Aba, walang hiya kang gusgusin ka ha? Hindi mo alam ang sinasabi mo, kaya manahimik ka na dyan. Pinapalabas mo ba na kami ng tia Desa ko yung aswang ha? Mismo, ikaw na rin naman yung nagsabi diba? Galing yan sa bibig mo, kaya posible. Minsan, may imahe ka ang dila no? Nilalabas ito yung tunay na katauhan ng isang tao. Kung siya ba ay mabait o mapagsamantala. Turo yan ng lola ko sa akin at naniniwala ako sa sinasabi niya. Hoy! Sinto-sinto kang babae ka? Wala ka sariling punto. Puro sinabi lang ng lola mo yung sinusunod mo. Wala ka bang utak? Sa bagay, utak piya ka nga kasi. Kaya ano naman yung mapapala namin sa laman ng utak mong gamunggo yung laki? Bruha ka. Di paling insultuhin mo yung pagkatao ko. Wala akong pakialam doon. Pero wala kang karapatang magsabi sa lola ko ng ganyan ha. Mahalaga sa akin yung pangaral at gabay niya. Hindi mo siya kilala. Kaya magtigil ka nga. Isang ulit mo pang insultuhin at pagsabihan ng maling paratang yung lola ko. Ako talaga yung makakaharap mo. Aba! At talagang gusto mo ng away ha? O sige, ibibigay ko sa'yo. Halika nga rito. Ano ba ginagawa mo? Bitawan mo nga yung buhok ko! Hindi! Yan talaga yung dapat sa'yo. Isusubsob pa kita sa putika kung gusto mo Halika nga rito. Kasing dumi na tayo ng kalabaw yung pagmumukha mo. Kaya bagay lang sa'yo masubsob doon. Bitawan mo nga ako. Wisit ka talagang babae ka. Bitawan mo yung buhok ko. Nagsabunutan sina Brenda at Lanimar habang naghihilahan papunta sa patubigan ng kalabaw doon sa dulo ng bakuran ni Albularyang Desa. Napanganga na lamang kami. Akala ko si Brenda na ang mananaig. Pero bumuelo si Lanimar at siya ang naitulak ni Brenda. Sumubsob pa. Mukha muna sa ipot ng kalabaw. Dali-dali akong tumakbo papalapit. Nang gumanti ulit si Brenda, pinigilan siya ni Lanimar sa balikat hanggang mapabitaw. Saka ko tinulungan si Brenda na makatayo. Anong ginawa mo sa braso ko? Bakit nabaso ako nang hinawakan mo? Kasalanan mo kasi yan. Buhay na salitayan na ibinaon ng lola ko para protektahan ako laban sa mga maiitim na budhi na kagaya mo, no? Aba, ano maitim ang budhi? Sarili mo ba yung sinasabihan mo, ha? Tingnan nyo nga to, Kung normal na tao yung babaeng yan, hindi niya ako masasaktan ng ganito, no? Tingnan nyo, pinaso niya ako. Ang ganitong uri ng gawain sa mga makukulam o demonyo lang nang gagaling. Hoy, hindi demonyo yung lola ko, ha? Baka kayo. Hindi kayo basta mapapasok kung hindi kayo masasamang tao. Ay nako, nababaliw ka na! Hoy! Babaeng gusgusi! Umalis ka na nga rito. Kung ayaw mong maubos ang pasensya ko sa'yo. Sa ngayon, pagbibigyan muna kita ha. Sabihin mo ang mensaheng ito sa lola mong magaling. Itigil na niya ang panlalason at pagbibigay ng sakit sa mga tao sa baryong ito at sa mga dayo. Dahil kung hindi, ako makakalaban niya. Ay, intindihan mo? Binibigyan ko rin kayo ng isa pang pagkakataon. Maghanap na kayo ng ibang lugar na malilipatan nyo kung ayaw nyong ipagkalat ko sa taong bayan na kayo ang nambibiktima at namiminsala rito. Tama! Maswerte ka pa nga at mabait pa yung tsahin ko sa inyo. Sa susunod, hindi na namin palalampasin ang mga ginawa nyo. Bahala kayo sa mga gusto nyo. Hindi ko aaksahin ang oras ko sa inyo. Ang mas mahalaga sa amin ngayon, makakain. Kaya dyan na nga kayo. Kapal ang mukha ng babaeng yan. Grabe! Ang lalapad ang mga paso ko sa braso, Hay nako, hayaan mo na nga yung gusgusing yon. Huwag na nating pag-aksyahan pa ng oras. Pumasok na lang tayo sa loob para magamot na natin yung mga paso mo. Salamat po at tinulungan niyo kami sa paggamot sa mga dayo. Bukas ang pagamutan ko sa lahat ng nangangailangan ng tulong.
Kung sakaling may mabiktima pa ulit yung aswang, pumunta lang kayo rito, ha? Chang, sasamahan ko lang po muna sila sa kainan ha. Papatikim ko sa kanila yung mga masasarap nating ulam dito. Sige. Mabuti pa nga. Sana magustuhan niyo ang mga ulam na tinda namin, ha? Ay, sa wakas pakakakain na rin. Grabe, tabi nagyari sa atin ngayong araw na to, ano? Brenda, ilibre mo na muna sila, ha? Pampalubag loob na rin sa ginawa ng gusgusing babaeng yung kanina, ha? Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko may mali. Pero hindi ko matukoy kung ano. May isang parte ng isip ko na nagsasabing hindi totoo ang sinasabi ng manggagamot at nagsisinungaling lang siya. Pero may isa namang bahagi na nagsasabing totoong aswang sila ni Mar at ang lola niya. Para bang may kung anong puwersang bumubulong sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Sobrang hindi ko maintindihan. Hanggang sa mga sumunod na araw, Okay dyan. Huwag kayong pabagal-bagal sa ginagawa ninyo. Wala si Sir, kaya dapat ayusin ninyo ang trabaho. Kailangan ko ng 3 tao magtatanim ng puno ng saging sa bahaging ito ng lupa para magsilbing lilib sa mga bagong tanim na puno ng kakao. Sige po, Ma'am Paco, ako na lang. Akin na po, ako na pong bahala. Aba, wala, nagkukusa ka na ngayon iyo. Kailangan po ganun talaga. Naisip ko lang na sa akin din naman mapupunta tong mga to kaya kailangan ko tumulong din dito. Abay, tama ka dyan iyo. Dito, simulan na natin ang pagbubungkal ng lupa sa parting ito. Tara na. Kumusta na ho? Ano balita sa bayan? Patuloy pa rin po bang nananalaki yung kakarma? Oo. At ayon sa mga tao, ang ibang araw hindi na naagapan at namamatay na lang. Dahil nga sa moderno na panahon, madalas sa ospital na tinatala ang mga pasyente imbes na sa albularyo. Nakasalubong ko nga rin si Brenda. Mula nung may ipinagamot tayong tao kina Desa, ilang araw lang ang lumipas at nagsidagsaan ang mga pasyenteng biktima raw ng kakarma. Grabe, ganun talaga kalala, Mang Paco. Kaya lang, medyo nagtataka lang ako Nung nakarang araw kasi, napadaan ako sa tapat ng bahay ni Kapitan. Nagkataong nagpapakain siya ng kalabaw nung nangamusta ako. Tinanong ko kung kumusta na ang mga tao sa baryo. Ang sabi niya, ilang araw lang matapos magpagamot sa bagamutan nila Desa ay namatay raw ang mga iba. Kadalasan, mga bata at matatandang nangihina ang resistensya. Yung iba naman nakakaligtas. Karabihan, malalakas at malulusog. Baka naman po nagkataon lang at natural yung pagkamatay nila. Sabi niyo nga ho, mahihina rin katawan nila, di ba? Sinabi ko na nga natugisin na lang yung mga hinihinala nilang aswang. Lalo na si Tatang Cresceta at yung apo nitong si Lanimar. Kaya lang wala naman daw pruweba sila na magagawa. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang hulihin ang mga yon. Mas maganda nga magpadala ng mga tanod si Kapitan para malaman talaga kung sila nga talaga nang bibiktima dito. Pwede, kaya lang. Hindi naman kasi sila ordinaryong aswang. May sabulag sila na hindi kagad nakikita. Magiging anyong anino lang sila sa gabi tapos, yun na, kaya imposible yun. Pwede rin naman sigurong ganito na lang. Manmanan ang bahay nila. Titingnan kung maalis yung dalawa sa gabi tapos itutugma yung oras ng mga nangyayaring krimen. Sigurado, isa yun sa mga magiging susi para malaman talaga kung sila nga talaga yung aswang, di ba? Pwede. Tama ang mga sinabi mo. Hayaan mo, mumungkahi ko yan kay Kapitan. Pero teka muna, ba't parang inaaliw mo yata akong bata ka? Ako na yung nagbubungkal ng lupa rito, ikaw naman ipaupo-upo ka na lang dyan Sabi ko nga ho, kikilos na ako. nagpatuloy pa ang mga araw. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa aparador ko, hindi sinasadyang napatingin ako sa bintanang nakaharap sa taniman ng gulay namin. At naroon na naman sila ni Matt. Namimitas ng gulay. Hindi ko na lamang maiwasang itanong sa sarili ko kung paano siya nakapasok sa bakuran. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko siya magawang itaboy kahit alam ko na ang sinasabi nilang totoo niyang katauhan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit mas nangingibabaw pa rin ang awa ko sa kanya. Hindi nga ako lubos na naniniwala sa paratang na isa siyang aswang. Pinanood ko lamang siya hanggang sa matapos siya sa pamimitas. Ang mga kinuha niya, sapat lang para sa isang araw na konsumo. Pagkatapos nun, dali-dali na rin siyang umalis.
Hinantay ko lang si Mang Paco sa sala dahil sabay kaming aalis papunta sa farm. Oyo, may magandang balita ako para sa'yo. Ano naman ho yun? Mukhang hindi ka na magbubukal ng lupa mula ngayon. Paano nyo naman po nasabi? Tinawagan ko ang lolo mo. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga ginawa mo nitong mga nakaraan. Ibinili niya na mag-iingat daw tayo. Hindi pa siya makakauwi dahil inaasikaso niya pa ang paggawaan ng tsokolate sa syudad. Pagkatapos ko ibalita sa kanya ang pagtulong mo sa farm, natuwa siya. Pinabalik na niya sa syudad ng manager ng farm sa pamamahala sa pabrika ng tsokolate. At ikaw naman ang inilagay niya kapalit sa posisyon. Naku, si Lolo talaga. Pero wag po kayo mag-alala kapag kulang pa rin ng tao. Extra pa rin naman ako eh. Sinabi ko naman sa iyo, mahal na mahal ka ng lolo mo at hindi ka niya kayang tiisin. Ginawa niya lang yon dahil gusto ka niya matuto. Gusto mo bang dumaanan muna tayo kina Desa para kumain tayo? Makakain man lang na masarap. Nanganak kasi yung panganay ng kusinera natin kanina madaling araw. Kaya wala tayong agahan ngayon. Mabuti pa nga ho, makapanligaw na rin kahit papaano. Hindi ko na rin kasi nadadalaw si Brenda dahil sa dami ng inaasikaso sa farm eh. Dumaan nga kami sa kainan. Bumaba muna kami sa pagamutan para kamustahin si Aling Desa. Nakita kong umagang-umaga pa lang may nakapila ng mga pasyente sa kanya para magpagamot. Tinanong ko kung nasaan si Brenda at sinabi niyang nagbabantay ito sa kainan. Kaya dali-dali kaming pumunta ron ni Mang Paco. Hoy, mabuti naman at napadalaw kayo, si Rudo. Ang tagal din ang huli nating kita no? Oo, naging abala ako nitong mga nakarang araw. Naku, ang aga pa. Ano, gusto niyo bang kumain? Oo, kaya kami napadaan dito dahil gusto namin kumain. May emergency kasi yung kusinera namin kaya walang agahan sa bahay ngayon. Ay, ganun ba? Akala ko pa naman gusto mo akong makita kaya ka pumunta dito. Siyempre gusto rin kita makita. Ikaw pa ba? Ngayon pa lang, kompleto na nga yung umaga ko eh. Sige kayong dalawa dyan. Bago pa naman ako lang gamin sa inyo, mamimili na lang muna ako ng pagkain dito ha. Pagkatapos nga naming mag-agahan, nagpaalam na kami kay Brenda para pumunta sa cacao farm. Kagabi na nang matapos ako sa ginagawa ko sa office. Dahil Sabado naman kinabukasan, napagpasyahan kong sorpresahin si Enrico sa bahay nila para makipag-inuman. Kaya pinauna ko na muna si Mang Paco sa bahay. Siguro, 6:00 na yon nang lumabas ako ng opisina. Wala nang tao at ako na lang mag-isa nang makaramdam ako ng hilo. Bakit ganun? Parang nahihilo ako. Bakit parang nalalabo yung mga paningin ko? Hindi pwede to. Hoy! Hoy, mayabang na lalaki. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka maglakad? Naku, pasuray-suray. Ano ginagawa mo dyan sa likod ng taniman ng mga kakao? Namimitas ng bunga ng mangga. Ikaw, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka pasuray-suray? Hindi ko nasagot sila ni Mar sa tanong niya dahil bigla na lang lalong nanlabo ang paningin ko. Bago pa man tuluyang pumikit ang mga mata ko, nakita kong parang dumoble ang anino nila ni Mar. May isa pang aninong sumusunod sa likod niya. Siguro, napansin niya rin yon. Kaya bigla siyang umiwas sa aninong iyon. Ang huli kong naalala bago nagdilim ang paningin ko, inapakan ng misteryosong anino ang anino ko. Lola, hindi pa rin po ba siya nagigising? Ay, baya-baya lamang gigising din yan. Huwag ka mag-alala, Apo. Pero, kanina pa po yan, Lola Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Ay, naku naman. Hindi pa siguro tumatalab yung gamot sa katawan niya. Pero maniwala ka, Apo. Hindi matatapos ang gabing ito na hindi siya makakamalay, ha? Hindi ko po alam, Lola. Alam kong hindi na dapat ako nag-aalala sa lalaking yan Pero ito pong dibdib ko. Ang bilis po ng tibok. Parang nasasaktan ako nung
Nakita ko siyang natumba sa harap ko tapos nawalan siya ng malay. Natural lang po ba yun, Lola? Di ba dapat sa kapamilya lang ako nakakaramdam ng ganong klase ng pag-aalala? Ay, sus Mariosep ka na bata ka, oo. Kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi mo. Hindi naman ganun yun. Teka nga, sabihin mo nga sa akin na po. Siya ba yung lalaking kinukwento mo doon pa, ha? Ano po? Paano niyo naman po nasabi, Lola? Hindi po Ay, nako naman, kilala kita, Apo. Hindi ka naman magaling magsinungaling eh. Iba ang nakikita ko sa mga mata mo kaysa sa sinasabi ng bibig mo. Kaya huwag ka na magsinungaling kay Lola, ha? Ay, naku naman si Lola, Ang hirap naman pong magtago ng emosyon sa inyo. Siya, opo. Siya nga po yung lalaking anak ng may-ari ng cacao farm na malapit po dito sa bahay natin. Hindi ko po alam pero kahit sobrang sungit niya po sa akin, parang ayoko na pong lumayo sa kanya Parang habang tumatagal, nagugustuhan ko na po yata siya. Ito na po ba yung tinatawag na pag-ibig, Lola? Umiibig na po ba ako? Ay, naku ka talagang bata ka, oo. Marahil mahal mo na nga talaga ang binatang ito. Kasi hindi ka pa man nakakaganyan sa ibang tao, hindi ba? Parang ayoko po, Lola. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo naman nasabing parang ayaw mo? Kasi po, Lola, alam niyo po yun, hindi naman po kami bagay. Siya ginto tapos ako po, tanso. Ay, naku naman. Ikaw talaga, oo. Nagugulat naman ako sa mga lumalabas na sa bibig mo. Napapikit na lamang ako habang pinapakinggan ang usapan ng maglola. Akala ko nung una, nananaginip lang ako. Doon ko nalaman na may pagtingin pala sa akin sila ni Mar. Pagdilat ko, bubong na pawid at dingding na kawayan ang bumungad sa akin. Pati isang gaserang nakapatong sa maliit na mesa. Sa gilid ko, nakaupo ang maglola sa mahabang bangkong kawayan. Napabangon ako bigla dahil naalala kong nasa bahay ako nang pinaghihinala ang kakarma na nambibiktima sa baryo. Ano ginagawa niyo? Bakit ako nandito? Teka lang, nawalan ka kasi ng malay sa farm kanina Nakita kita, kaya ayun, dinala na lang kita muna dito sa bahay para magamot ka ni Lola. Mabuti na lang, may isang estrangherong napadaan sa taga-kabilang barangay. Lagi ko siya nakikitang kumukuha ng kopre. Ayun, pinakausapan ko siyang dalhin ka rito. Ay, baka mamaya kung anong ginagawa niyo sa akin ha. Baka naman kayo mismo may gawa kung bakit nahihilo at nawawalan ako ng malay. Abay, iho, sandali lamang, ha? Magbigay galang ka naman. Huwag ka namang mapanghusga ng walang basihan, aba. Kung tutuusin nga dapat ka pang magpasalamat sa amin. Dahil natanggalan na mumuong lason dyan sa katawan mo. Namumuong lason? Ano yun? Lola, kukunin ko na po muna yung halamang gamot na papainom natin sa kanya ha. Mukha namang malakas na siya Ay, mabuti pa nga. Ang itinatanim ng aswang sa katawan mo lason, iho. Abi, kung nahuli pa kami sa pagbibigay ng luna sa'yo, baka ikinamatay mo yan. Matanong ko lang, iho. May iba ka bang lugar na pinuntahan? O pagkain kinainan galing sa ibang tao, ha? Kaninang umaga, nagpunta ako sa kainan ng albularyang si Desa. Umorder pa nga kami ng ulam at kumain kami dun. Yun ang naalala ko. Nako boy. Nananalanta na naman ang babaeng aswang na iyon. Pambihira. Matagal ko na siyang binalaan noon Nang kakarating pa lang lamang niya rito. Sabi ko, wag na huwag nang guguluhin ang mga tao rito. Abay, nakiusap pa siya sa akin at nangakong mananahimik. Matapos ko siyang usalan ng dasal nung magkasalubong kami. Abay, pero lumabag pa rin siya sa kasunduan. Talaga naman. Lola, ito na po Teka, baka naman mamaya may lason yan ha. Ay nako, si Rudo Huwag kang matigas ang ulo mo.
Kung lalasunin ka lang din naman namin, di sana kanina pa nung tulog ka. Papahirapan pa ba namin yung sarili namin sa ganyang bagay? Ay nako, kung gusto mong gumaling, sumunod ka na lang. May punto sila ni Mar. At nung mga oras na yon, naniniwala ako sa kanya. Ininom ko ang halamang gamot. Sobrang pait. Maya-maya, bigla akong nagsuka ng ubod ng baho. Buti na lang, nasa luagan ni Lola Crisanta sa maliit na palangganang nakahanda sa gilid. Pagtingin ko, nangingitim ang suka ko. Parang namuong putik na tila kumikibot pa. Sige lang, isuka mo lang yan ha. Kailangan mailabas mo lahat ng yan para maubos na yung lason sa katawan mo. Grabe, napakahirap naman ito ha. Nahilo ako at sobrang sakit na tiyan ko. Ay, tiisin mo lamang, iho. Walang hiya talaga yung desang yun eh. Mula nung manirahan niyan sa gubat, nang iba na ang tingin sa amin ng mga tao, kami pa sinisiraan. Ano po bang ibig niyo sabihin? Abay, nung mga nakaraang linggo, nagkasakit din ang apo kong sila ni Mar. Suka rin siya na suka. Nagsimula lamang naman yun nung makakain siya ng pagkain galing sa kainan ni Desa. May isang mayamang ali kasi na dumayo rito para bumili ng walis tambo namin. Nakasalubok namin siya sa daan. At ang magandang loob na ihatid na lamang kami pa uwi. Abay nang madaanan namin ang kainan ni Desa, yun, bumili siya ng ilang supot ng ulam at ibinigay sa amin. Malugod naman namin tinanggap. Teka, di ba sabi niyo po kanina, alam niyo na aswang si Desa? Di ba dapat hindi niyo na lang tinanggap ang ulam na binigay niya sa inyo at hindi niyo na lang kinain? Ay nako, ang mga aswang nakakarma kasi, papanin lang ang mga yan. Kaya nilang itago ang amoy nila. Tsaka bago pa lang ang kainan na yon, kaya hindi ko kaagad nalaman. Malalakas ang mga kakarma, iho. Nalaman ko lang na siya ang may-ari ng kainan nung makita ko na yung resulta ng pagtatawas ko sa anyo niya. Nung una nga nahirapan pa ako dahil hindi ko talaga matukoy kung sino yung naglason sa apo ko ayun, kinailangan ko pang gastusin yung kakarampot naming pera para lamang makabili ng 30 puting buhay na manok at makontra yung itim na mahik ang ginawa ng nilalang na yon. Ay, pambihira. Binigyan ko rin sila ni Mar ng medalyong puno ng dasal para maprotektahan lamang siya. Nung gumaling sila ni Mar, nagpasya na lamang kaming manahimik. Dahil kahit ilang beses sabihin sa mga tao na hindi kami aswang at sinungaling ang Desa na yun, wala namang naniniwala. Paano naman po yung tungkol sa bilo-bilong may lason? Ang sabi ng mga dayo, kayo raw po ang dahilan kung bakit sila nalalason. Bumili daw sa inyo ng pagkain. Ay, nako, walang katotohanan sa sinasabi nilang iyon. Nalilin lang lamang sila ng kakarma ngayon hindi pa nga kami nakapagbebenta ng ganong merienda. Pambihira. Sino ba namang magtatangkang bumili sa amin dito sa bayan noon? Halos lahat dito galit sa amin. Doon ko napagtanto na may katotohanan ang sinasabi ng matanda. Ngayon, napagdugtong-dugtong ko na ang lahat at luminaw sa akin ang mga nangyari. Noong gabing iyon, nag-usap pa kami ni Lola Crisanta tungkol sa iba't ibang uri ng aswang. At kinabukasan, umuwi na ako. Mabuti na lang at wala namang masamang nangyari kay Mang Paco. Sadyang ako lang talaga ang pinuntriya ng aswang. Hindi ako nakipagkita kay Brenda simula noon. Hindi ko alam pero gusto kong linisin ang pangalan ng maglolang pobre na wala naman pala talagang kasalanan simula pa lang. Naisipan ko silang bigyan ng regalo para makabawi man lang sa pagliligtas sa akin. Sinundo ko ang maglola pero sila ni Mar lang ang sumama. Teka, saan ba tayo pupunta? Huwag ka na masyadong magtanong, sumama ka na lang sa akin. Ayos mukhang nakabihis at nakaligo ko na ngayon. O bakit? Wala na ba akong karapatang maligo Wala ha? akong sinabing ganun. Ayos ka na ba? Kung tapos ka na, alis na tayo. Sige, tayo na. Dinala ko sila ni Mar sa isang tindahan ng mga damit. Napansin ko kasing halos luma na mga suot niyang bestida. At kahit ang tsinelas niya, kupas na rin. Gusto ko man lang silang mapasaya sa ganoong paraan.
Nasaan ba tayo? Alam mo naman siguro kung ano tong mga nakapaligid, di ba? Oo naman. Pero bakit dito? Ibibili mo ba ako? Oo. Mamili ka lang ng mga gusto mo. Tapos pati si Lola, ibibili na rin natin. Kaya lang, hindi naman to yung gusto ko eh. Ah, ganun ba? Oo, sige, sabihin mo lang kung ano pa bang mga gusto mong bilhin. Basta, tara. Umalis na tayo dito. Pupunta tayo sa tindahan ng yung hindi ko alam kung anong tawag doon sa bagay na matamis eh. Bata pa kasi ako nung huli ko natikman yun. At buhay pa si inay. Bagay na matamis. Oo, sige. Pero teka lang, bumili na muna tayo ng mga damit nyo ni Lola. Huwag kang maglala, libre ko naman. Naku, wag na. Kasi kahit wala na munang bago kaming damit, ayos lang naman eh. Kapag butas na yung tela ng suot namin, sinusulsihan lang namin ni Lola. Kaya ayun, aayos din namin. Oo, sige. Pangako, pupunta tayo dun sa tindahang sinasabi mo. Basta pagbigyan mo muna ako mabilihan kayo ng mga bagong damit. Ay, ang kulit naman. Pero sige na nga, kung talagang mapilit ka eh. Namili kami ng ilang bestida at ternong damit para kay Lola Crisanta. Pagkatapos, binayaran namin ang mga to at agad nang umalis. Itinuro sa akin nila ni Mar ang isang tindahan ng candy sa di kalayuan. Pumasok kami ron at itinuro niya ang mga tsokolate na nakadisplay sa eskaparate. Yan oh, yung mga yun yung gusto ko. Malalaking matatamis na makakain. Chocolate bar ang tawag dyan. Akala ko naman kung ano talagang gusto mo. O siya, sige, kumuha tayo ng marami niyan. Talaga ba? Kaya lang, ang mahal yata kasi niyan eh. Huwag mong problemahin ang presyo niyan. Ako nang bahala. Talaga? Kuha tayo ng 1 dosenang chocolate bar at pati na rin hot choco. Timplahin nyo to gamit ang mainit na tubig. Tapos ito, gusto mo rin ba to? Teka, talaga bang makakain to ha? Grabe oh, hugis mga bulaklak. Ang gaganda. Oo naman, makakain ang mga yan. Sandali kukuha lang ako ng tray para mabayaran na natin. May gusto ko pa ba? Ay, naku, wala na. Ayos na sa akin yung mga to. Sobrang dami na nga nito, nakakahiya na. Sigurado ka bang wala akong babayaran dito ha? Oo naman, ako. Alam mo bang galing sa cacao farm namin, ang mga cacao na ginagamit sa paggawa ng mga chocolate dito? Talaga? Grabe, kahanga-hanga naman. Nang matapos naming bayaran ang mga pinamili, sumakay na kami sa sasakyan at bumiyahe na. Papunta kami sa palengke para bumili ng mga sangkap sa pananghalian dahil ang sabi nila ni Mar, gusto raw niyang magluto. Kaya lang, hinarang kami ni Brenda sa daan. Halos wala masyadong dumaraang sasakyan doon. Dahil bukod sa makipot ang daan, iisang kotse o 2 single na motor lang ang pwedeng dumaan. Aba, ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo, no? Kaya pala hindi na ako pinupuntahan ni si Rudo sa amin. Nilalandi mo pala siya. Ha? Anong nilalandi yung sinasabi mo dyan? Wala akong ginagawang masama ha. Yan ang hirap sa inyo eh. Pinapasa niyo sa amin yung kasalanan niyo sa iba. Para lang makapagpatuloy kayo sa paghahasik ng lagim dito. Siguro, matagal na talagang gustong makuha ng tiyahin mo si Rudo, no? Tapos binibintang mo lang sa amin. Kayo ng tiyahin mo yung totoong aswang, no? Aba, baliw ka talaga, babae ka ha? Hoy, si Rudo, huwag ka nga maniwala dyan sa Lanimar na yan. Inuuto ka lang naman yan eh. Pwede ba, Brenda? Kung wala ka lang ding sasabihin maganda, pwede bang umalis ka na lang? Aba, at talagang kinakampihan mo na yung babaeng yan si Rudo ha? Alam kong napasa ilalim ka lang sa kapangyarihan nilang maglola, no? Mangkukulam silang dalawa. Kaya pakiusap naman, no? Huwag ka namang maniwala sa kanila. Ano ba pinagsasasabi mo, Brenda? Tigilan mo na nga yan at umuwi ka na. Tignan mo, pinagtitinginan ka na ng mga tao. Tama siya. Bago ka patuloy ang mapahiya dito. Aba, alam mo kasi ikaw babae ka. Ang landi-landi mong gusgusin ka. Aray, bitawan mo nga yung buhok ko, ano ba? Hindi ko bibitawan to hanggat hindi ka nakakalbo. Teka! Talaga namang... Teka lang, uy! Ano ba? Inaagaw mo si Rudo sa akin! Kasalanan ko bang mas maganda ako sa iyong bruha ka, ha?
Kapwa nila hawak ang buhok ng isa't isa at ayaw magpatalo sa sabunutan. Para silang mababangis na tigre kung mag-away. Sinasabayan din ni Brenda ang pagkalmot kay Lanimar ang pananabunot. Si Lanimar naman, dahil sa haba ng buhok ni Brenda, nagawa niya itong ikutin patalikod gamit lang ang paghila na parang lubid. Natumba si Brenda at sinipa niya si Lanimar ng 3 beses sa sikmura. Sa lakas ng ginawa ng babaeng pobre, natanggal ang mga hibla ng buhok ni Brenda at napabagsak ito sa lupa. Ikaw talagang babaeng gusgusin ka! May araw ka talaga sa akin, ha? Ilang taon kong inalagaan tong maganda kong buhok. Tapos ganito lang ang gagawin mo? Umanda ka talaga sa akin! Hindi ba tayo tapos? Yan yung tama sa'yo. Umalis ka na nga. Bumalik ka na sa kalahi mo. Aswang ka. Tama na yan. Sigurado ako babalikan ka nila. Mag-ingat ka ha. Halos umusok ang mukha niya sa galit. Nakahanda naman ako, no? Nakahanda kami ng lola ko. Umuwi na lamang kami sa bahay ni Lanimar at sinabi ng dalaga sa lola niya ang tungkol sa nangyari sa amin. Agad namang nabahala ang matanda sa mga sugat na tinamo ng apo. Ay, nako. Alam ko talagang may hindi magandang mangyayari mamayang gabi. Kilala ko ang ugali na magtsahe na yan. Ay, Lola, ano naman pong gagawin natin ngayon? Ayoko naman po sana ng gulo eh. Kaya lang si Brenda po kasi yung unang umatake sa akin kaya pinagtanggol ko lang naman po yung sarili ko eh. Ay, huwag kang mag-alala, apo, ha? Alam ko na wala kang kasalanan eh. Nangyari na ang dapat mangyari. Basta maganda na lamang tayo para sa pag-atake nila, ha? Uwi na muna ako sa mansyon. Babalik ako mamayang hapon. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo ano man ang mangyari. Sinabi ko kay Mang Paco ang nangyari. Nagulat siya at hindi makapaniwala sa mga nalaman. Sigurado kapag hindi ka nililin lang na maglolang yan. Baka naman niloloko ka lang nila, ha? Mukhang hindi naman eh. Tinulungan nila ako nung mawalan ako ng malay. Narinig ko silang mag-uusap tungkol sa pagtatanggal ng lason sa katawan ko. At inalagaan talaga ako sa bahay nila. Oh, kumusta pare? Pinapasok na ako ng mga katulong nyo, ha? Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo, ha? Enrico, mabuti pa nandito ka. May problema tayong kailangang masolusyonan kagad. Ano naman po yun? Ikinuwento ko kina Enrico ang lahat mula umpisa hanggang pag-uwi ko sa mansyon. Kaya naintindihan nila ang buong nangyari. Sabi niya, hihingi siya ng tulong sa kapitan. Dati kasing mangingisda iyon at may buntot paging panlaban sa aswang. Ako naman, kumuha ng bawang at asin para dalhin sa bahay ni Lanimar. Nang handa na ang lahat, mag-isa akong pumunta ron. Susunod na lamang sila Enrico para hindi maghinala ang mga aswang. Ay, nako. Maghanda kayo. Nararamdaman ko na ang kakaibang init ng hangin na papalapit dito sa atin. Nag-aalala po ako, Lola. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila masaktan na po. Huwag ko kayong mag-alala, Lola. May darating na tulong para sa atin. Naghintay pa kami ng ilang sandali. Pero wala namang dumating na aswang. Akala namin makakahinga na kami ng maluwag. Kaya lang, habang nag-aayos kami ni Lola ng mga gagamiting sulok, narinig namin ang sigaw ni Lanimar. Nang puntahan namin siya sa sala, nakita naming may aninong gumagapang at tumahaba habang hinahabol siya. Ay, naku po, Diyos ko! Sinuro, iho! Tulungan mo akong sindihan ng lahat ng sulo sa palibot itong bahay, ha? Bilisan mo! Kailangan kumalat ang liwanag para wala tayong mabuo na anino. Naku po, kapag nahuli ng kakarma ang mga anino natin, kakainin na yan hanggang sa maubos! Sige po, Lola. Lola, hindi po ako makagalaw. Nakita ko sa refleksyon sa sahig na may isang mahabang aninong nakakabit sa anino ni Lanimar. Pilit siyang kumakawala.
habang ako na may tuloy-tuloy sa pagsindi ng sulok sa bawat sulok ng bahay para luminaw ang paligid. Ay naku kailangan ko matapos agad ang orasyon para mapuksa ang nilalang na yan. Lola, nakakawala ako. Pero hindi ko po alam kung bakit. Bakit parang may malakas sa persa pong humatak sa anino ng aswang. Bisaya ng medalyong bigay ko sa'yo, iha. Bilisan mo na! Dahil na naman sa bubungan ng anino. Tumakbo ka rito sa natatabaan na liwanag para hindi ka maabot. Bilis! Opo, Lola. Ay nako, sinunod iha! Umiwas ka sa anino! Kailangan maliwanag ang paligid natin para hindi na tayo malapitan. Bilisan mo! Kapag nagkataon pwede tayong mamatay kahit ilang minuto pa lamang na tayo natatakpan sa mga anino natin. Sige po. Hindi pa man tapos si Lola Crisanta sa pagpapaliwanag. May mga taong biglang dumating sa tapat ng bakuran. Nakita kong nangunguna si Brenda kasama ang mga taga-baryo. Lumabas ang anino at umiwas lamang sa mga maliwanag na parte ng lote. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Silang maglola nga yung may pakana sa lahat ng nangyayari dito sa baryo. Tingnan ninyo, nariyan yung patunay. Kasama nila yung aswang nakakarma. Hay, hindi totoo yan Sinungaling ka talagang babae ka. Ikaw yung may pakana ng lahat ng tono. At talaga namang kung kami nga ang dahilan ng nangyayari, dapat hindi ninyo nakikitang iniilawan namin ang buong paligid. Iyan nga ang pangontra laban sa mga kakarba. Ay nako, wag nga kayo maniwala sa maglolang baliw na yan. Mga kasama, palabas lang nila yan para linlangin kayo. Kung sila Lola Crisanta ang aswang, bakit naman nila ilalantad ang anino sa harapan ninyo? Di ba mas kapani-paniwala kung magtatago sila para hindi mabuko? Nagsimula ng magbulong-bulungan ng mga tao. Maya-maya pa, narinig na lang namin ang isang malakas na atungal at pagdaing sa sakit ng kakarma na nakalitaw sa gilid ng bahay. Naku, hihingi ako ng tulong kay Kapitan. Sigurado kung papaniwalaan nila ako. At talaga namang, sino namang may sabi sa'yo na pwede kang umalis, ha? Nakita kong biglang napahinto sa pagtakbo si Brenda. Yun pala, tinatapakan na ng anino ng kakarma ang anino niya dahil halos walang liwanag sa kinatatayuan niya. At ang anino naman ng kakarma, tinatapakan ni na Lola Crisanta. Sa puntong yon, parang kontrolado na niya ang kakarma. Anong ibig nito sabihin? Bakit hindi ako makagalaw? Iba-iba lamang. Tinatraidor ka na ng sarili mong tiyahin. Tingnan mo naman, Brenda. Anong pakiramdam na ginagawa ko sa inyo ang ginawa ninyo sa amin noon? May kasunduan tayo noon, di ba? Na hindi ninyo gagalawin ang mga tao sa badyong ito. Pero hindi kayo tumupad. Aba, hindi no? Mga kababaryo, nakita nyo na? Isa nga siyang makukulam. Kukontrolin niya ang kakarma para lasaktan ako. Tingnan nyo. Ay, naku talaga naman. O sige na, Brenda. Ipakita mo na ang anyo mo. Huwag ka nang mahiya sa mga tao. Alam kong isa kang asbo. Kaya sige na, magbagong anyo ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, magbabago ka pa rin ng anyo sa harapan naming lahat. Hindi ka naman talaga pupunta kay Kapitan Magtatago ka lamang para makapagpalit ng anyo, hindi ba? Halata namang nagpapanik ka kanina nang marinig mo ang sigaw ng tiyahin mo. Ay nako, ngayong kompleto at buo na ang orasyon ko. Ibabalik ko sa inyo ang lahat ng ginawa ninyo. Takot naman. Humanda ka talaga sa aking matanda ka. Siguradong pagsisisihan mo tong ginawa mo sa amin ng tiyahin ko. Nagparit siya ng anyo at nakawala sa pagkakatali sa anino ng kakarma. Isa siyang asbo, maitim ang balahibo sa buong katawan at mapuputla ang mga mata niyang nanlilisik kay Lola Crisanta. Walang ano-ano, sinugod niya ang matanda at sabay silang natumba sa lupa. Nagpagulong-gulong. Nakalmot ni Brenda si Lola Crisanta sa mukha. Dali-daling tumakbo sila ni Mar papunta sa kanila at hinatisan ng asin si Brenda na agad nitong ikinahiyaw. Samantalang ang mga tao na may nagtakbuhan dahil bigla na lang silang hinabol ng kakarma. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata nila. Hindi nagtagal,
nakarinig ako ng humaharurot na sasakyan. Bumaba rito sila Kapitan Enrico at Mang Paco. Sa wakas, nandito na kayo. Isang asbo. Hindi makakatakas sa butot pa ginahawa ko to. Mata mo lang walang latay! Pakiusap po, iligtas niyo po yung lola ko. Sinugod ni Mang Paco si Brenda at hinampas ng buntot pagi. Sa unang atake pa lang, napasigaw na si Brenda. Lumingon ito at si Mang Paco naman ang pinagbalingan niya. Lola, halika po. Tumayo na po kayo. Ay, salamat na po ha. Itutuloy ko ang orasyon para maturuan na ng leksyon ng mga aswang na yan. Pakilamerong matanda! Ito ang sayo! Salot kang aswa ka! Ito ang ganti ko sa pagkalmot mo sa braso ko! Hindi! Hindi pwede to! Bakit umusok ang katawan ko? Unang iyong matandang bruha! Nag-uala siya na naman! Sakit ang ulo ko! Nabibili ako! Tigilan mo yan! Nabibili ako! Sabay na napahinto ang kakarma at ang pamangkin nitong asbo sa pagsugod dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman nila. Bumalik sa pagiging tao si Brenda at nasaksihan iyon ng taong bayan. Si Desa naman nagpaggewang-gewang, saka nawala ang anino nito at bumalik din sa anyong tao. Ngayon, mga kababaryo, nasaksihan ninyo kung sino ang totoong aswang. Yan, nasa harap nyo na mapagpanggap na yan. Pwede nyo nang patawan ng parusa ang mga yan. Bahala na kayo. Alam kong lahat ng mga namatayan ng pamilya ay mabibigyan nyo na rin ng hustisya ang pagkawala nila. Ay nako parang awa nyo na. Haalis na kami sa bayong to. Hayaan nyo na kaming mabuhay. Aalis na lang kami ng tahimik at hindi na kami magpapakita sa inyo kahit kailan. Pinaamin ng taong bayan ng mga aswang. Hindi na raw kasi sila makapambiktima sa ibang lugar dahil nalaman na ang mga kasamaang ginawa nila. Dahil sa pangyayaring yon, itinali nila ang dalawa at dinala sa gitna ng plaza. Sa harap ng mga tao, binuhusan sila ni Kapitan ng gasolina. Nagsindi siya ng lighter at inihagis iyon sa dalawa kaya agad silang nagliya. Umalingaw ang malalakas na hiyawan sa paligid. Nanumbalik ang katahimikan sa baryo namin. Nang sumunod na mga buwan, lalo pang nagkalapit ang loob namin nila ni Mar sa isa't isa. Alam mo, Lanimar, hindi ko maipaliwanag pero sa'yo ko lang talaga naramdaman yung ganito. Kahit sa mga kakilala at high class na babae, wala akong nakita sa kanila na ugaling meron ka. Ang lalim mo naman ngayon. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi ako perpektong tao, pero gusto sana kitang ligawan kung ayos lang sa'yo. Tatanggi pa ba ako? Matagal ko nang hinihintay yung pagkakataong to eh. Nung una pa lang na nagkita tayo sa daan, may kakaiba na ako talaga nararamdaman sa'yo eh. Hindi ko pa to alam noon pero ngayon, malinaw na talaga sa akin. Aaminin ko, mahal kita si Rudo. Pero hindi ibig sabihin na tayo na kaagad. Dapat syempre manliligaw ka pa rin. Dadaan ka muna sa mga pagsubok ni Lola, okay? Walang problema. Tatanggapin ko kahit ano pa man yan. Tignan mo to. Isang basket ng chocolates para sa'yo. Wow! Ang ganda naman yan! At ang dami pa Tapos hugis bulaklak. Kasing ganda mo kasi mga bulaklak ng sunflower kapag ka umaga. Doon ko natutunan na walang pinipiling estado sa buhay ang pag-ibig. Titibok ang puso mo para sa taong nakalaan sa'yo, kahit sa hindi inaasahang sitwasyon at pagkakataon. Dito ko na muna tatapusin ang kwento ng love story ko at adventure naming mag-asawa. Maraming salamat po at sana'y nagustuhan ng ating mga kayanggaw ang aking kwento. Muli, ako si Rudo. Maraming salamat
at more power sa ating channel. Nagmamahal, Cerudo. Ayun na nga, mga kayanggaw. Natapos na siya. Yes. Medyo nabitin ako doon Sa kwento ni Cerudo. Yes, Cerudo and ni Lanimar. Yeah, Lanimar. Na dinaan sa chocolate. Nabihag ang puso niya sa chocolate. Eh, sino ba naman ang hindi gugustuhin ng chocolate? Ako personally, mas gusto kong chocolate kasi sa flowers. Yung gawa sa kakao. Oo, kasi nakakain siya, di ba? Di ba Yung flowers nakakalasing yun? malalanta. Nakakalasing yung kakao. Ayun. Nakakalasing ba yun? Oo. Anyway, ayan. Thank you sa mga sumuporta Yes. sa ating kwento ngayon. At kagaya ng lagi natin sinasabi, Miss Jem, mag-comment kayo ng Yes. inyong paboritong scene o na Scene sa story, or yung natutunan. natutunan. Yan. Ano ang nahinuhot ninyo dito sa ating Ang lalim kwento? nun, nahinuhot. Kasi malalalim daw sila. Anyway, ayun nga. Then babasahin natin yung mapipili nating comment. Diba, Miss Jem? At Dun- baka sila na ang maging kayanggaw of the day sa Oo, next video. Tama. Okay? Ayun, maraming salamat sa panonood, pakikinig. At kung bago ka lang sa channel, ayan, wag nang mahiya, i-hit mo na ang subscribe button para naman magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Yes. Thank At you so huwag mo rin much. kalimutan na mga kayanggaw, na mag-comment at i-like itong video na ito. Yes. Ayun. Alright? Maraming salamat. See you on the next one.